morning guys. For today's video po, magagawa po tayo ngayon ang magluluto tayo ng biko. So guys, samahan niyo po ako magluto ng biko. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay at pagsama po dito sa aking premiere. So, bubuksan pa po natin ang ating gata. Yan. Ibuhos natin ang ating gata. Hindi pa po naka-on ang aking stove. Yan. Dalawang lata po yan ng gata. Yan po ang ating ilalagay sa ating biko. So, lalagyan po natin siya ng ano. Ang inilagay ko po diyan is bar sugar. Yan. Dalawat kalahating bar sugar po ang aking inilagay diyan sa ating gata. Hindi po kasi ako gumagamit ng granules or yung mga yung basting granules na sukal. Ang ginagamit ko po kasi pag nagluluto ako ng biko is bar sugar. So, pag po sa Pilipinas siguro yan, gagamit na tayo ng granules. Kasi wala po yatang ganyan sa sa Pilipinas yung bar sugar. Dito po sa Hong Kong kasi yan ang ginagamit. Yung ginagamit ko po pagka ako ay nagagawa ng biko. So siguro mag-uuwi ako ng bar sugar pagka gusto ko magluto ng biko. Mura lang naman ng bar sugar. Pwede nating ipa-door to door. Tsaka pwede naman natin siyang i-imbak sa ating ref o kaya kahit saan nakalagay kasi nakabalot naman siya, safe naman. So, pwede tayo mag-uwi niyan sa Pilipinas. So, kailangan po natin yung haluin ng ating pong gata at saka yung ating asukal para po hindi yan kumapit sa ilalim. Para po hindi siya, hindi mangitim ang ating kawali sa ilalim. Hindi masusunog. Medyo kailangan po natin ng halu-haluin para matunaw ang ating asukal na inilagay. It takes time po yan bago po madurog o matunaw ang ating asukal. So kailangan po natin ng halo-halo. May po yan. May kasama po yan pagmamahal ng ating pagluluto ng ating biko. Yan. So, natutunaw ng konti-unti. Medyo mahaba po yung lutuan. Mahaba po tayong pero naka-speed na yan. Para di tayo masyadong mag-consume ng oras. Yan na natin na siyang i-speed. So, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Enjoy watching po guys. Hindi ko po kasi alam kung ganyan po yung inyo pong technique o pamamaraan ng inyo pong pagluluto ng paggawa ng biko.
So, ganyan po kasi ako kukoy magluto niyan. Kailangan natin siyang haluin para hindi tumining o maiwan sa ilalim ng sa gitna ng kawali yung ating asukal, kasi pag po yan sa ilalim at magaan po yan, masusunog. So kailangan natin siyang haluin hanggang sa totally matunaw yung ating asukal. So yan, medyo natutunaw na po siya. Kasi pag po magluluto ka ng ganyang biko is kailangan mo talaga ng pasensya. Medyo matagal po kasi ang lutuan yan. Hindi po yan basta pagka inilagay mo na po sa kawali is okay na. Kailangan mo pa po yung sangkutsahin na mabuti. Kung sa amin po sa Batangas. Kung sa kon po kasi iigahin mo kasi yung igahin mo yung gata. Sangkutsyang maigi po yan pagka po nilagay na natin ang ating malagkit. Yan. So guys, magluluto tayo ng biko. Yan. Almost na po yung asukal. Tunaw na lahat. Pakaluin pa natin ng ilang minuto ang ating gata bago natin ilalagay ang ating sinaing na malagkit. So, magluluto tayo ng biko. Luluto tayo ng biko. So, nagpakita lang po ng konti si host o yung nagluluto ng biko. To make it sure na ako talaga nagluluto. Baka po kasi akala ninyo is hindi ako nagluluto niyan. Sa totoo po kasi hindi talaga ako mahilig magluto. Kapag po mga ulam-ulam ang lulutuin ko, hindi po ako mahilig sa luto ng ganyan. Pero pag ganyan po mga nasasapang yan, yung tinatawag na kakanin, at saka yung mga pang dessert, yan. Pwede mo ako maasahan diyan. Pero pagka po sa kapag ka po sa mga ulam, hindi po ako mahilig dyan. So, lagyan po natin siya ng konting asin. Pang-alis umay po yun. Yung konting asin. Konti lang naman po. Yan, bago natin ilalagay ang ating malagkit. Yan, ilagay na natin ang ating malagkit. Ilalagay natin ang ating malagkit. So, akala nyo po madami ang sabaw o madaming gata. Tama lang po yung dalawang gata dyan. Kasi bali parang, hindi ko na po kasi sinukat yan kung ilang takal ng takal ng bigas. Kasi yung natira po sa akin na malagkit, isinain ko na po lahat. So, pero ang alam ko is lang yan. Kulang yung 3. So, kailangan po natin yung paghiwa-hiwalayin yung ating bigas. Or kanin pala, kanin. Para po ma-absorb niya yung gata. Yan. So, ganyan po kasi ako pagka ako nagluluto ng biko. Hanggang sa yan po ay maiga o mawalan po na yung gata.
na naglalatik-latik na po siya. O naglalangis-langis. Yan. Halo-halo natin. Mekos-mekos. Ika nga. Medyo matagal po ang sangkutsahan yan. Para yung atin pong bigas maging as in talagang biko. Or kanin pala. Para maging biko. Kung tutuusin mo, mura lang yan. Mura lang yung ingredients ng biko. Pag may gataka, may malagkit at saka asukal, presto, makakapagawa ka na ng biko. Kaya lang ngayon yata sa Pilipinas, mahal na rin ang nyug. So, mostly na po ngayon ang ginagamit is nasasalatan na. O yung instant coconut milk. Pero po sa bahay, meron po kasi kaming puno ng nyug. So kapag po na may lumalaglag na mga puno na yung tuyo na, yun. Siyang ginagawa ng asawa ko na pinanggagataan niya yun. Ayan. Matagal-tagal pa yung haluan. Matagal-tagal pang haluan. Yan po ay hahaluin natin hanggang sa maiga ang ating gata. So, mega love shoutout po sa The Squad family. Mega love shoutout sa lahat mo ng aking members. Cisco Exploring, Kabsat Joms, TV Short Official, Ate Ann, Jessica Boss, Iron Mags, Ems TV Official, Machako, Seni, Mondre, Alex Domingo, Gandang Bicol, Sir Drifter. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Mega love shoutout po sa team Walang Pangyuda, Mami Agnes Ordinario, shoutout po Admin Bernie Ball. Mega love shoutout po sa team Bernie Ball at team Idol Arbalets. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po.